Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Tony Liachon, isa pong independent health reform advocate. At nandito na naman tayo para sa isang mahalaga, malungkot man, nakabanata, pero kailangan nating sabihin. Inaalay namin ho itong episode ho ng reseta para sa isang dakilang Pilipino. Isa ho siyang manggagamot, isa ko siyang kaibigan. Ang pangalan niya po ay Dr. Willie Ong. At ito po ang tungkol po sa kanyang deklarasyon o announcement po noong mga nakailang araw tungkol po sa kanyang karamdaman. Ang pangalan po ng sakit niya ay sarcoma. At yan po ang atin po magiging topic po ngayon sa reseta po. Mga kaibigan, para tayo pa lang ay may konteksto at ayoko pong lumabas na tayo po ay nagdi-discuss nang walang pahintulot si Dr. Willie Ong. Oho. At kagabi, napanood ko ho ang kanyang video. 1 oras ho sa YouTube, no? Tiningnan ko ho yun. At ang sinabi niya, para makatulong sa bawat Pilipino at sa buong mundo, in fact, 90% ng kanyang sinabi ay nasa wikang Ingles para daw marami makatuto at gamitin daw ang kanyang video so that we can help a lot of people. Ako naman, personal ho sa akin, sa maraming hindi nakakaalam, si Dr. Willie Ong ay aking kaibigan. Siya po ay nag-train sa Manila Doctors Hospital at siya po isang resident physician. Ang agwat ng edad namin ay hindi malayo, 4 na taon lang po. Siya po, nag-senior citizen na pala siya. At siya po ay chief resident ng Manila Doctors nung ako po ay bagong consultant. At siya po ang nagko-cover po sa aking clinic at napakagaling na doktor. Pagkatapos po nun, siya po ay nag-cardiology sa Philippine General Hospital at nag-masters ho siya ng health. Kaya ho siya nag-isang public health expert. Pero hindi na ho siya nag-practice after that at ginamit niya ang kanyang talent and skills para ho manggamot hindi ho sa pribadong sektor, kundi para sa mahihirap at naging philanthropo. At gumamit ng preventive health education. Siya po nag-umpisa nito bago pa lumabas. So, ang marami pong vloggers po. Sa ngayon ho, meron siyang 17 million followers. At siya po ang isa sa pinakamarami. Tumakbo po bilang vice-presidente noong nakalaang eleksyon. Sa kasamang palad, hindi ho siya nanalo. At sinabi niya, ang dahilan daw po ng kanyang pagka-cancer ay yung mga bashers, negatibo. No? At yan mo ang sinabi niya. At ang stress na dinulot ho nun tungkol ho sa kanyang karamdaman. Ngayon ho, ikwento natin kung ano nangyari base ho dun sa newspaper clips ho at saka ho dun sa video. Ito po ay sinulat po sa maraming pahayagan. Health advocate and cardiologist and social media influencer, Dr. Willie Ong, nag-announce na siya ay may sarcoma cancer, now undergoing treatment in an undisclosed hospital abroad. My diagnosis is sarcoma, one of the most hardest cancer to treat. Pero ang sinabi niya, nabanggit niya, ay parang siya po ay nasa Singapore po ngayon. Nabanggit niya po yun. Now, in a video message recorded sa ospital, sinabi niya na napakalaki ng tumor na halos kasing laki ng isang melon, no? 16 by 10 by 13 centimeters. It is 16 centimeter by 12 centimeter by 13 centimeter hidden inside my abdomen. At ito ay hindi niya na malayan kasi nakatago po yung cancer po sa likod ho ng puso sa katabi po ng spinal column. At lumaki ng lumaki
at naipit yung kanang bahagi ng puso, umipit din po sa daanan ng pagkain. Ang pangalan po ay esophagus. This sarcoma, it is so destructive. It blocked half of my esophagus. At lumaki ng lumaki at nabarahan na rin yung pinakamalaking ugat sa buong katawan, yung vein, ang tawag po doon, inferior vena cava. Kaya po minanas po siya at nag-develop po siya ng edema. See, grade 1 edema. Grade 1, grade 2. Up to here. Kung makikita nyo, namayat po siya, hindi siya makakain, at dinala po siya muna sa isang local hospital bago ho pumunta sa isang undisclosed hospital, I think, in Singapore. Kasi nabanggit niya po yun eh. Ngayon, ang kanyang karamdaman ay very rare. No, very rare. At bihira po, ang sabi niya, na sa research ay mahirap daw gamutin at miracles ang kailangan. Kaya naman ginagawa natin ito sa tatlong bagay. Number one, para ipagdasal natin at suportahan ho si Dr. Willie Ong. Lahat ho tayo ay may utang na loob ho kay Dr. Willie Ong. Pangalawa, ma-enlighten ang public tungkol sa sakit na ito. At ang pangatlo, para po ma-prevent natin na hindi po tayo magka-cancer din. At tayo pong lahat, sa hirap ng buhay, lalo na diniscuss ko yung PhilHealth, wala tayong kakayanan magbayad po. Ang sabi ni Dr. Willie Ong sa video, mapalad po daw siya at siya may pera. At meron siyang pamilya na sumusuporta. Kaya siya nakaka-afford ng ganong klaseng treatment. Kaya tayo, kailangan natin i-prevent ho ito. Kaya kailangan nating i-discuss para sa ganon, makatulong tayo sa maraming Pilipino. Alam niyo po ba ang cancer ay number 2 sa pinakamataas na namamatay po sa buong Pilipinas. Number 2. At ang nakakalungkot nito sa aking palagay, Willie, kung nanonood ka, mahal ka namin. Ang nakakalungkot ito, yung pinakamagaling na preventive health advocate na nag-umpisa ng ganitong klaseng advokasya, siya pa mismo ang nagkaroon ng cancer na marami sana siyang matutulungan. Kaya yun ho ang nakakalungkot ho dito sa ating pinag-uusapan. Pero ginagamit pa rin niya kahit siya mahina, ang kanyang advokasya para maisulong pa yon. Hindi lang ho yan ang idinidiscuss niya. Mamaya meron isang importanteng bagay, siyang revelation, na gusto kong maintindihan nyo. Ngayon, ang cancer po ay hindi biro-biro. Ang akin hong ina ay namatay ng breast cancer sa edad hong 67. Ang aking amay namatay ng cancer sa edad po na 81. Ang aking kapatid ay namatay sa liver problem sa edad na 48. Si Dr. Willie Ong ay nagkasakit ng cancer sa edad na 60. Bata po yun. So, ang sakit po ngayon ng cancer, katulad ng ibang mga lifestyle diseases, ay pabata ng pabata. Pabata ng pabata at maging mahirap ay naapektuhan na. So, kawawa ang bata, kawawa ang mahirap. Kaya kailangan natin pag-ibayuhin ang pag-i-enlighten sa publiko, mapaliwanagan sila, upang sa ganon, yun pinagpapaguran ng isang Willie Ong, isang Dr. Willie Ong, ay hindi naman po masasayang at maging inspirasyon sa bawat Pilipino na tayo po ay tumayo para mapangalagaan ang bawat isa. Ang bawat Pilipino ay kailangan maging educated para sa ganon, hindi siya magkasakit. Bawat Pilipino ay kailangan
empowered silang lahat. At bawat public official, isipin nila kung paano matutulungan ang bawat Pilipino. Mahirap po magka-cancer. Sa akin, na ang mga magulang at mahal sa buhay ay nagkaroon, masakit po yan. At wala tayong magagawa kung hindi magdasal. So sa ngalan ng Catholic Church, sa Panginoong may kapal, ang tanging nating sandigan para ho mabuhay na mahaba si Dr. Willie Ong ay kailangan nating ialay ang bawat araw natin sa pagdadasal ng isang dakilang Pilipino. Ang pangalan niya, Dr. Willie Ong. At mamaya po, sa susunod na episode po, or segment natin, tatalakayin natin kung ano pa ang pwede natin itulong para sa mamayang Pilipino at para tayo ho ay may pagpatuloy ang advokasya ni Dr. Willie Ong. Nagbabalik po tayo dito po sa ating episode or segment sa reseta. At ang pinag-uusapan natin tungkol sa karamdaman ni Dr. Willie Ong, isang tanyag na public health advocate, media influencer. At ang i-discuss natin sa pahintulot niya sa kanyang video, na-discussin natin ang sarcoma. Now, ano ho ba ang sarcoma? Ang sarcoma ay isa hong rare cancer ng muscle. Sa kanya po ay tumubo po sa likod ng puso, sa gitna ng puso at ng spinal column, sa gulugod. At naipit po yung kanang bahagi ng puso, esophagus, maging yung mga malalaking ugat ng katawan. Lumaki ng lumaki at siya po ay nagkaroon ng pain at ang sabi niya parang kutsilyo at ang pain daw ay 10/10. Hindi niya namalayan, siya ay namamayat, walang gana kumain. At meron ho sa doon sa video niya na siya po ay uminom ng tubig pero hindi siya makalunok, no? See, it is hard to swallow. Ayaw pumasok. At pinakita din niya yung kanyang paa na namamanas. Pinakita niya po yon, ang tawag ay pedal edema, grade 3, kung hanggang hita po siya. At ang sinabi niya ay ginagawa ng paraan, no? At sinabi rin niya na ito pong kanyang sarcoma ay aggressive at nagki-chemotherapy. Binanggit niya ang dalawang chemotherapy, doxorubicin at cisplatin, at naka-antibiotic siya. At pinakita din niya sa video niya kung paano siya umiinom ng gamot. Now, ang sarcoma po ay napaka-rare na cancer po yan. Bihira po yan. At ang problema po kasi sa cancer, kaya sinabi ko doon sa PhilHealth episode ko the other day, na dapat libre po kasi yung mga check-up eh. Dapat po, ang PhilHealth natin ay may outpatient package na para kami HMO card. Kasi nagagamit lang natin ng PhilHealth natin pag tayo nakukonfine na. Pero dapat, meron parang HMO card ka upang gano'n, ma-laboratory ka, ma-chest x-ray ka, makapag-cancer markers ka. Kamahal yata ng mga cancer markers, ha? Yun na lang ho sa colon, CAA. Magkano yun? Libo yun. Magkano yun sa PSA? Magkano ang scan? O, magkano ang chemotherapy? Kaya dapat, meron ho tayong outpatient package at meron dapat natin palawakin ang benepisyo para sa cancer. Kasi kung magka-cancer ka sa breast, magkano? Ayan ang pinaka-common hong sakit eh. Ang kapatid ko nagkaroon ng breast cancer. Ang mami ko nagka-breast cancer. Ayan ang common na sakit ng Pilipino. Ang number 1 cancer in the Philippines ay breast cancer. Marami may lung cancer. Alam niyo po ba meron akong pasyente, 40 anyos. Nung ma-diagnose ang lung cancer, akalain mong hindi na sumipot. Kasi, para daw ma-staging, according to sa oncologist niya, kailangan siya i-PET scan. Awa ng Diyos. Magkano ang PET scan? 40,000. Diyos ko po. Eh di, atras. Atras siya.
Bumalik sa ospital, inuubo. After 1 year, akalain mo, kumalat na yung cancer. Kasi nga, hindi libre sa PhilHealth eh. Yun ang problema. Biopsy, magkano ang biopsy? Wala namang magki-chemotherapy kung wala kang biopsy. Kasi dapat tugma yung type ng cancer para po doon sa gamot na ibibigay. So, ganun po yun eh. So, kaya pataas ng pataas. Pangalawa, walang ginagawa ho ang ating government para tumigil ang paninigarilyo, para yung alak mabawasan. O wala rin ginagawa para ho ang mga tao mapagbawalan tungkol ho saan? Sa pagkain, ang processed foods. Alam niyo po ba ang processed foods? Nakaka-cancer. Yung mga kinakain yung bacon, hotdog, processed food, lahat po yan nakaka-cancer. Yung mga sweeteners sa soda, no? Lahat po yan nakaka-cancer. Yun hong kayo ay walang ehersisyo, nakaka-cancer. Stress, humihina ang inyong resistensya. Pag kayo na-stress, wala kayong tulog, maaari po matrigger ang inyong cancer development. Kaya lahat ng sinasabi natin sa ating mga nakalipas na episode, babalik tanaw tayo. Ngayon ho, we have a classic example ng mga tao na nagkakaroon ng problema. Isa sa mga pinakasikat na tao na nakita natin na nagkaroon ng problema, ito nga, si Dr. Willie Ong. At siya mismo ang nagsabi na nai-stress siya, di ba? Tungkol sa mga bashers at saka doon sa mga negatibo. 3 beses siya inulit, meron daw siyang isang basher na kahit tumakbo daw siya ng 10 beses, ay hindi siya mananalo. May isang basher nagsabi sa akin, Doc Willie, even if you run 10 times again and again, you will lose again and again and again. What did I do to you? Why do you hate me so much? Diyos ko, alam niyo ho, ako mayroon din hong maliit na social media account. Wala hong laban ho kay Dr. Willie Ong. Alam niyo, hindi ko pinagbabasa po yung mga bashers, tsaka yung mga negative. Iba din trolls eh. Ba't naman ako magpapa-apekto doon? Ako ay stoic personality. Alam niyo, stoic? Yung walang pakialam sa mundo. Hindi ko tinitingnan yung mga negative. At pag nakita ko, dinidelete ko at binablock ko. Wala kang karapatan magsalita sa akin yan dahil di kita kilala, unang-una. Number 2, ano ba ang bag mo sa Pilipinas? Kung sino ka man. Hindi ka naman nagpapakilala dyan. Puro pagsasalita ka. Delete. Delete and block. Di wala. Di ba? Kaya hindi ko pinagbabasa. Ngayon, binabasa ko. Ngayon, kung maraming comments na magaganda, lalagay ko na lang, thank you for your messages. Kasi di mo naman lahat maaayos yun di ba? Pero kung meron na nagsusumbong sa akin na tinitira ako, di binablock ko yan. Bakit ba naman ko pag-iisipan yan? Gumagawa ka na ng mabuti, tapos ikaw pa ay ginaganyan. So, Willie, kung nakikinig ka, napanood kita ilang beses, inulit ko pa nga yung video labanan mo, sabi mo, you'll fight this. Kasi doon sa Twitter, may news at sinabi ko doon na siya kilala ko matagal na at siya isang bayani. Sumagot siya, salamat po sir, Dr. Liachon, I will fight this. So, labanan natin to Willie. Labanan mo, lakasan mo ang loob mo. I know yung mga doktor mo ay magagaling. Pero alam mo, tao lang po sila Ang tunay na healer, ang divine healer, ay Diyos. And miracles can happen every day. And I believe you can overcome this. Kailangan lang labanan natin ito. Ako'y naniniwala. Ako, personal opinion ko. Hindi ako masasabing very religious person na araw-araw nagsisimba. But I love God. Malaki ang paniniwala ko sa Diyos. And more than ever, ngayon ko lang na-realize na when you're
at this point in your life, na nasa sunset years ka, mas dapat mapaging close tayo sa Panginoong Diyos. Tapos na yung mga time na you do things for material gains, para sa mga posisyon, titles, and everything. At the end of the day, hindi natin madadala ito eh. And we just wish that in the afterworld, at sa sunset ng buhay natin, masasabi natin, naging makabuluhan yung buhay na binigay sa atin. I'll tell you, Dr. Willie, makabuluhan ang buhay mo. Kayo ang ginagawa ni Dr. Lisa, makabuluhan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Alam mo ba, 103 or 110 million Filipinos ang nagdarasal sa iyo. And we offer every day or last Sunday, pinagdasal ka naming lahat. At maraming tumalima dito. And every single day, pinagdadasal kita. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. And we will fight this and you will overcome this problem. So, Willie, kung nasaan ka man hospital, ay magdasal kang mabuti, magdadasal din kami, at hari nawa, itong sarcoma na sakit mo ay matalo natin. Ang sarcoma ay kaya natin talunin dahil mas malakas ang ating pananampalataya kaysa sakit na dinaranas mo ngayon. So, pagbabalik tayo mga kaibigan para sa ating panghuli na episode or segment dito po tungkol sa dakila pong public health advocate na si Dr. Willie Ong at ang kanyang karamdaman na sarcoma. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon, ang inyong independent health reform advocate. At nandito po tayo sa kahuli-hulihan pong segment po tungkol ho kay Dr. Willie Ong, isang public health advocate at media influencer. Nabanggit ko kanina na meron ho siyang pasabog at ito ay binanggit niya September 16. At ito po ang sinabi niya. Pasensya na po mga politiko. Masasagasaan ko na kayo ngayon. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. Sorry po kaibigan ko kayo lahat. My relatives do not want me to make this video. But I said, I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal na 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 mahal ko kayo po lahat. Hindi nyo naiintindihan kado ko kayo kamahal. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Unang campaign ko, wala akong gastos kahit lahat. Pangalawa, wala akong gastos, wala akong niloko, wala akong inaway. Anong ginawa nyo? Binas nyo na ako ng binas. Sumaba sobrang loob ko. So, mga kaibigan, ano masasabi natin? Magkaugnay po yung PhilHealth excess funds sa sinasabi ho ni Dr. Willie Ong. Sa tingin ko, nangyari po ang lahat ng ito for a reason. Hindi natin ho sinasabi na nagkasakit si Dr. Willie Ong, pero yung nabanggit niya po na corrupt ang mga politiko sa Pilipinas, yan ho ay nanggaling mismo sa isang taong napakabait. At sabi niya doon sa video, ibang Willie Ong na ho ito. Ito daw yung bagong Willie Ong. Yung matapang and courageous na Willie Ong na hindi nagsasabi ng negatibo kung hindi ngayon lang. The old Doc Willie is gone. The duwag Doc Willie is gone. This is the new Doc Willie. This is the matapang Doc Willie Ong. Ano ang kaugnayan ng PhilHealth excess funds na kinuha ng Department of Finance? Yan sinabi ng Catholic Church at ng Caritas Philippines. May potential for misuse at corruption yan.
hindi ba masasabi natin unconstitutional, illegal at immoral ang ginawa sa pagkuha ng pera ng pondo ng PhilHealth para magamit ho ng ating kababayan para ho mapagaling ang bawat Pilipino, particularly sa mga sakit na pwede ho magpalugmok ng ating buhay dahil ho wala tayong may bayad sa ospital. Ang sabi ho ni Dr. Willie mapalad siya at meron ho siyang pera na magagastos at meron siya naipon at mga may na supporters ho siya para mapagamot ho siya. Pero paano yung mga milyon-milyon na Pilipino na umaasa lang ho sa kanilang mga iniipon o walang iniipon? Paano ho yun? Kaya ang sinasabi ko mga kaibigan, isang pagninilay-nilay tungkol po sa ating buhay. Hindi natin ho ngayon matatawaran ang kakayanan ni Dr. Willie Ong. Despite naghihirap siya sa kanyang sakit, akalain mo nag-devote pa siya ng time and effort kahit dapat magpahinga siya. Isang oras po yun na ginawa niyang video para palaganapin ho ang tatlong bagay. Number one, para po malaman daw ng buong mundo, buong Pilipinas, ang sakit niya, para ho tayo po ay makapagdasal para ho sa kanya at para maiwasan ho ang cancer na ito. Number two, para ho magsabi ng totoo. Ayaw niya sabihin na pag nawala siya, nagsinungaling siya. At ang pangatlo, sinasabi daw niya yan para sabihin ng atin hong mga politiko ay mga korap. Para naman kung ano ang sasabihin niya sa dami niyang followers, ay mapagbago natin yung mga politicians na umaabuso po sa atin hong buhay. Sa kanya na po nanggaling yan. Alam niyo naman ako, hindi ho ako mahilig sa politika. Ang akin lang ho lagi ay advokasya. Pero ngayon, sumusuporta ako sa sinasabi ho ni Dr. Willie Ong. At ipaglalaban natin ang kanyang advokasya, hindi at the same magnitude ng ginagawa niya kasi natatangi po siya nag-iisang Willie Ong sa larangan ho ng advokasya, particularly sa paggamit ng social media. Wala ho makakapantay sa buong history ng Pilipinas at maging sa buong mundo. Never ako nakakita ng ganitong klaseng followers, 17 million. Sa buong mundo, wala akong may ganyang klase ng following. Ang 17 million ho, mga kaibigan, ay 1/5 ng population natin. Imagine niyo 1/5 ng population sumusunod kay Dr. Willie Ong. So, ano masasabi ko ho? Inaalay ho namin ng reseta ng TV Maria ang episode hong ito para ho kay Dr. Willie Ong. Isang mabuting tao, isang role model, isang mabuti hong Katoliko, Christian, at isa pong mabuting Pilipino. Isa siyang modern day Filipino hero. At kaming lahat, 10 ng aking kapamilya, 10 ng mga taga-TV Maria, 10 ng mga tao na nakakasalamuha ko sa pang-araw-araw, pasyente man, kaibigan, workplace colleague, nagdarasal kami sa iyong total healing sa pamamagitan ng Holy Spirit, ni Jesucristo, ni Father God, na sana ay ikaw ay maibsan ng sakit at sana ikaw ay gumaling para muli mapagpatuloy mo ang iyong hangaring malinis at mabuti para sa bayang Pilipino. Ito po si Dr. Tony Liachon. Let's reset our lifestyle, our mindset, our hearts and spirit, and we'll dedicate this episode para po kay Dr. Willie Ong. Para naman tayong lahat ay magdasal and hopefully not only for Dr. Willie Ong but the entire country na magbago po ang ating buhay. Maraming salamat po sa inyo at salamat po. Paki-like, share po ito para sa ganon makarating kay Dr. Willie Ong. Magdasal po tayo, ialay natin ang bawat araw natin sa pagdadasal para kay Dr. Willie Ong.
Maraming salamat po sa inyong lahat.